Panginoon. Salamat po sa mga nanonood sa atin sa Pagpilay. Samahan niyo po kami sa pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah.
panibagong simula, panibagong pagpapala. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin ng Diyos. Malayang malaya ka namin makita. Hallelujah. Malaya, malaya.
Lord, yung buhay namin na yung patuloy na binabago, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. We continue to seek you, Lord.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa napakagandang umagang ito ang pinagulog sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat Panginoon sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos na kanal, Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na nagmamalasakit sa amin, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagpiprovide ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, maraming salamat na dahil sa litang mga pag-aralan, nilin po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Buksan mo pa ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, upang lubos po namin maunawaan sa umagang ito ang mensahe sa amin. Hindi lang maunawaan, kundi maisagawa po namin, Lord. At maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, lakpak sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 13. Ito po yung last Sunday ng February. So tatapusin po natin ang month of February sa mensahe po ng pag-ibig. Sabi po ng verse 1, if I speak in the tongue of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have a gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. Sabi po ng verse 3, if I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Sabi po ng verse 13, and now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. So, pamagat po ng ating pag-aaralan, the greatest is love. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Tas po ang kamay ng mga umiibig. Yung punong-puno ng pag-ibig. Amen. Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig sa atin? Sa ating pong sariling pananaw. Naalala ko po nung high school, merong tinatawag namin yung slam book. Diba? Nakalagay doon, what is love? Diba? Sino po yung nakasulat na sa slam book? Ang kalimitan gumagawa nun ay mga babae. Pag may lalaking gumawa, ibig sabihin hindi sa lalaki, batin siya. What is love? Ano po ang pag-ibig sa ating pananaw? Meron pong tinanong na mag-asawang bulag. Tinanong sa nga, what is love? Ang sabi po ng mag-asawang bulag, love is blind. Ang pag-ibig ay bulag. Meron pong tinanong 10 tao in different stages of the relationship para ipaliwanag kung ano ang pag-ibig para sa kanila. 10 tao po ang tinanong upang magpaliwanag kung ano ang pag-ibig para sa kanila. Yung 5 tao ay not in a relationship. Yung 3 tao ay 2.5 years in relationship. Yung 2 tao naman ay long-term relationship. So, unahin po natin yung mga tao that are not in relationship. Ibig sabihin, wala po silang karelasyon. Tinanong sila, what is love? Ang sabi po ni, ang pangalan po niya ay Ash. Love is security. Ang sabi po niya, for me, love is the most secure feeling. Baka pinakasiguradong damdamin. Sabi niya, love is having companion, having best friend, having a lover, partner, cheerleader, advisor through every avenue in the journey of life. Ang pag-ibig sa kanya ay yung pagkakaroon ng kasama, ng best friend, ng lover, ng partner, sa kanyang paglalakbay sa buhay. So para bang napakagandang pakinggan yung paliwanag niya sa pag-ibig.
Ang sabi po ni Clark, love is a sentiment that not able to be characterized by words. Ang pag-ibig ay isang damdamin na hindi mailalarawan ng mga salita. Siya ating malalim. Sabi po ng pangatlo, love is about give and take. Sabi po ni Dylan. Give and take. Sabi po niya, completely opening up and sharing your feelings and life with them daily. That's what constitutes a healthful relationship, but it must be mutual. Kailangan pareho. If a particular area is lacking or either side of the relationship, it makes it unideal and unhealthy. It is about give and take. Sabi po ni Dylan. Sabi po ni Skylar, love is respect. Ang pag-ibig ay paggalang, pagrespeto. Tumihan, sabi po niya, healthy relationship is built on respect for one another. Each person understands the commitment they are making to other person. Love is respect, paggalang. Sabi po ni Adam, love is commitment. The key to success in a healthy relationship, sabi po niya, with someone is actually the terrifying but necessary effort of commitment. Being there for someone is what a real relationship needs. When we neglect to put it in the effort, is when things don't work out with someone that could have been perfect for us. If you put in that extra effort for someone that can reciprocate it, love can be the greatest feeling one can ever feel. Sabi niya, love is commitment. Ito po yung 5 taong walang karelasyon. Ito naman po ay 3 tao or couples that have been together for one or more years. Meron siyang karelasyon na almost 2 years na kanilang relasyon. Sabi niya, what is love? Love is vulnerability. Vulnerability. Hinaan, because love is scary. It's basically giving someone a map of all your flaws and imperfection and putting faith in them to not abuse the power. Sabi niya, ang pag-ibig ay nakakatakot. Pagbibigay mo ng mapa ng lahat ng iyong kahinaan, lahat ng iyong kapintasan. And putting faith in them not to abuse that power, and that can be so beautiful, it makes you do the hardest thing a human could ever do, be vulnerable. Sabi po ni Jared, love is growing together. Things won't always be great. Your partner may do things that will make you angry, but if you are willing not to look at it as obstacle, but rather opportunity for growth, then you are truly in love. So love is growing together. Ang sabi po ni Amber, love is equality. A healthy relationship, in my eyes, is when 2 people are equal in relationship, equally love, equally respect, and we equally care. So love is equality, sabi po ni Amber. Para naman po sa 2 couple na meron pong long-time relationship, sabi po na, love is accepting their flaws, pagtanggap ng kanilang kapintasan. We're human beings, we are human beings, we are not never to be the same. But by being patient and accepting each other's flaws is something that never stops us from growing without another. Accepting their flaws, pagtanggap ng kanilang mga kapintasan, pagtanggap ng kanilang mga kahinaan. Ito ang sabi niya. Sabi po ni Preston, love is patient. We aren't always going to agree. Testing each other, patience, and still coming home to love, kindness, and respect is the feeling I never want to disappear. So ito po yung explanation ng 10 taong tinanong ano ang pananaw tungkol sa pag-ibig. Sa pag-ibig, love is security, love is indescribable, love is about give and take, love is respect, love is commitment, love is vulnerability, love is growing together, love is equality, love is accepting the flaws, love is patient. Yun po yung pananaw ng mga tao patungkol sa pag-ibig. Ang tanong, what does the Bible teach us about love? Ano ang itinuturo ng Biblia sa atin patungkol sa pag-ibig?
1 Corinthians chapter 13 verse 13, and I will sabi po dito, and now these three remain, faith, hope, love, but the greatest of this is love. Ang tatlong ito ang matitira. Ang pananampalataya, pag-asa, ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Dito po sa text na ito, ay itinutuwid po ni Apostol Pablo yung simbahan ng Corinto patungkol po sa pag-abuso nila sa spiritual gifts. Dito po binibigyan din ni Pablo na anong bagay na gagawin natin na walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Anong bagay na ginagawa po natin bilang mga po yung gusto nang ipuntos dito? Ano man yung ginagawa po natin? Bilang mga mananampalataya sa ministry, anong bagay na ginagawa po natin? Kung walang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 30, basahin po natin muli, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I can have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Lahat ng bagay, yun po yung binibigyan din nito, lahat ng bagay na ginagawa po natin, ano man, yung paglaro natin sa simbahan, wala na po yung pag-ibig, wala ang kabuluhan. Kung tayo dumutugtog, umaawit, sumasayaw, kung wala na po yung pag-ibig, ang sabi ni Pablo, wala ang kabuluhan. Lahat ng bagay na gagawin po natin, kung wala na po yung pag-ibig, wala ang kabuluhan. Kung tayo po yung nagbabasa ng Bible araw-araw, pero wala na po yung pag-ibig, wala ang kabuluhan. Kung tayo nananalangin, kung wala na po yung pag-ibig, wala ang kabuluhan. Yun po yung gustong bigyan dito ng Apostol Pablo. This is the reason why love is the greatest of all virtues. Without love, everything we do is empty. Lahat ng ginagawa po natin ay ughag, walang laman, at pag wala na po yung pag-ibig. At tayo naman po bilang mananampalataya, ang nakakaalam lang naman yan, ay ang Panginoon saka tayo. Alam natin, kung yung ginagawa natin, inaandun pa yung pag-ibig. Di ba? Tayo po yung nakakalam. Kung yung pag-ibig ay inaandun pa doon sa ginagawa mo. At siyempre, nakakalam ng iba kundi ang ating Panginoon. Ulitin po natin, ang binibigyan din po dito ni Pablo na lahat ng ating ginagawa, ano man yan, kung wala na po yung pag-ibig, walang kabuluhan, walang buting maidudulot sa bawat isa po sa atin. Amen. So what does the Bible teach about love? Ano ba ang pag-ibig? Ayon po sa Biblia, Romans number 1, love is grounded in God's because God is love. Ang pag-ibig po ay nakasalig sa Diyos dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Nakasalig sa Diyos ang pag-ibig sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. God is love. Sabi po ng 1 John 4:16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Sabi po sa Tagalog, malalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa kanila. God is love. 1 John 4:7 hanggang 10. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig, ang sabi po dito sa verse 8, ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po ng verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Sabi po ng verse 10, ito ang pag-ibig.
Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi isinugo niya, ulitin natin, verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya, at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pag-ibig po ay hindi po sa atin, hindi po ito ay sa Diyos. Ang pag-ibig hindi po galing sa atin. Po. Ang pag-ibig galing sa Diyos. Tayo po'y nagkakaroon ng kakayanang umibig sapagkat tinuruan po tayo ng Diyos na umibig. Wala po tayong kakayanan sa sarili natin umibig. Iniibig natin ang Diyos sapagkat tinuruan tayo ng Diyos na umibig. Yung pag-ibig natin sa Diyos, ito po'y pagtugon natin sa pag-ibig na una nating naramdaman sa Panginoon. Ulitin po natin. Yung pag-ibig hindi po galing sa atin. Yan po'y galing sa Diyos. At tayo po'y nakakaibig lang sapagkat tayo po'y tinuruan ng Diyos na umibig. Tinuruan tayo ng Diyos, umibig sa Kanya, umibig sa ating kapwa. 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Sabi po sa Tagalog, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi na kailangan palalahanan pa tayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. Amen. Itinuro sa atin ng Diyos kung paano tayo mag-ibigan. Kaya po tayo ay umiibig sapagkat tinuruan tayo ng Diyos kung paano umibig. Sa sarili po natin, wala tayong kakayanang ibigin yung kapwa natin. Wala tayong kakayanang ibigin ng Diyos kaya tayo may umibig sapagkat tinuruan po tayo ng Diyos na umibig, na mahalin natin ang Diyos, mahalin po natin ang ating kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. God's love is great. Yung pag-ibig po ng Diyos ay dakila. Ephesians chapter 2 verse 4, ang sabi po doon, but because of His great love, God who is rich in mercy, sabi sa verse 5, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression, it is by grace we have been saved. Sabi sa verse 6, and God raised us up in Christ, seated us with Him in the heavenly realm. God's love elevated us, God's love exalted us. God's love is greater than anything. Dakila sa lahat ng bagay. Amen. Ang sabi po ng Romans chapter 8, who shall separate us from the love of Christ? Sino ang pwede mapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Shall trouble or hardship? Shall persecutions or famine? Or nakedness or danger or sword? At it is written, sabi ng verse 36, for it's written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all of this we are more than conquerors in Christ Jesus. So, ang pag-ibig po'y dakila sa lahat naman. Dakila kaysa sa mga nararanasan po natin, persecution. Dakila kaysa sa mga kahirapan. Dakila, it is greater than the trouble, greater than the hardship, greater than persecution, than famine, nakedness, or danger, or sword. Greater than everything, greater even sa kasalanan. Mas dakila ang pag-ibig sa kasalanan. Ang sabi ko ng Bible, 1 Peter 4:8, New Living Translation, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sin. Tinatabunan ng pag-ibig yung napakaraming kasalanan. Kaya ang pag-ibig po, ang tinutukoy po natin pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin, yung agape kind of love. Kasi yung pag-ibig po natin, pag-ibig natin bilang tao, yan po may hangganan, may kondisyon. Ang sinasabi po natin pag-ibig, yung pagmamahal natin sa kapwa, ito po yung agape kind of love. Pag-ibig na nagmumula po sa greater than multitudes of sin. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, miski yung kapwa mo ay nagkasala laban sa iyo, yung pag-ibig na ando pa rin. Natatakpan ng pag-ibig. Pero hindi ibig sabihin na kinukonsinti natin. Di ba? Miski yung mga mahal natin sa buhay, minsan nagkakamali sa atin, nakakagawa ng di tama,
Pero dahil sa pag-ibig, natatabunan. Di ba? Mas nangingibabaw yung pagmamahal. Amen. Greater than anything else in this world. Pinakatakila sa lahat po ng kaya sabi doon, this freedom made faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Kasi minsan ay dumadating po yung pagkakataon na minsan na nasusubok yung pananampalataya natin eh. Di ba minsan ay gumagano na sa hindi na naranasan natin eh. Pag ang pananampalataya po natin ay nayayan eh, yung pong pag-ibig ng Diyos na nasa atin, yung po yung nag-energize, yung po yung nagpapalakas. Pag nawawalan tayo ng pag-asa, yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin, yung po yung nag-energize, nagpapalakas ng ating pananampalataya, kaya hindi nga tayo nawawalan ng pag-asa eh. Hindi nakikinig yung pananampalataya. Bakit? Dahil po sa pag-ibig Diyos na nasa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, Romans number 1, love is grounded in God's because God is love. Number 2, God is a choice made by free will. Ang pag-ibig ay isang pagpili na ginawa ng malayang kalooban. Choice. Isa pong pagpili na ginawa ng malayang kalooban. Free will. Yun po yung kagandahan ng ating pong Diyos. Binigyan po tayo ng free will. Hindi po tayo ginawa parang robot. No, kung anong gusto ng Diyos, kinakailangan ganito ka, kinakailangan sa kanan ka, kinakailangan sa kaliwa ka. Hindi po tayo ginawa robot. Binigyan tayo ng malayang kalooban, ng karapatang pumili, ng mabuti, masama, ng kaliwa ng kanan. So ang pag-ibig, isa pong pagpili na ginawa ng ating free will, ng ating sariling kalooban. Pag nagmahal ka, ibig sabihin, pinili mong magmahal. Alam ko daw kung sarili mong kalooban. God freely loves and nothing can separate us from His love. Romans chapter 8, verse 38 to 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang pwede makapagpahiwalay. Tayo po ay malayang inibig ng Diyos at yun po ay choice ng Diyos na mahalin tayo. Hindi po natin pinilit ang Diyos na mahalin tayo. It is God's choice to love us. Yun po ay choice ng Panginoon na mahalin tayo. At choice din po ng Panginoon na walang pwede makipagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po natin choice yun. Sabi mo, who can separate us from the love of God? So choice po ng Panginoon na walang pwede makipagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kanino pong choice? Choice po ng Panginoon. Hindi natin choice. Kaya ba natin baliin yung choice ng Panginoon? Kaya ba natin sirain? Amen. Yung pong choice ni Lord na walang pwedeng makipagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Minsan tayo pabalay-balay kung nasa buhay Kristiyano natin na andyan pa rin ang Panginoon. Amen. Ibig sabihin, miski po tayo sumasablay, yung pag-ibig ng Diyos na andyan. Hindi po nababawasan. Huwag natin isipin, nakamali tayo, hindi na ako masyadong mahal ng Diyos. Hindi po nagbabago. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po nakabase sa pag-ibig natin sa Diyos. Kung yung pong pag-ibig ng Diyos ay nakabase sa pag-ibig natin, eh baka wala na. Kasi yung pag-ibig po natin ay, nagbabago eh. Minsan may init, minsan malamig. Amen. So, choice ng Panginoon na mahalin po tayo. Choice po ng Panginoon na walang pwede makakawalay sa atin sa pag-ibig ng ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba magandang balita yan? Na talagang pinili niyo ron. Walang pwede makapagpahiwalay sa'yo sa aking pag-ibig na kay Kristo Jesus. Naalala po natin si Jonas. Naalala natin si Jonas. Sabi na pagpunta ka ni Ninive, pakaralan ka, sobra na ang kasamaan. Ano pong ginawa ni Jonas?
Sumakay ng bago papuntang Bicol. Sa halip ng sumunod, papuntang Bicol, lumayo. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nagpadala ng bagyo. Inihagis sa dagat, kasi nagpalapon doon kung sino may kagagawan isang nabunod. Inihagis sa gitna ng dagat. Pero hindi nawala yung pag-ibig ng Diyos. Nilulot ng tambuhan ng isda. Ano pong isda? Anong isda ng manok? Garunggong. Wala pong pinanggit na isda. Ba't ang nilulot ng tambuhan ng isda? Pagdating sa loob ng yan ang tambuhan ng isda, na ando pa rin ang Panginoon, kumilos pa rin ang Panginoon, hindi nawawala yung pag-ibig. Hanggang iniluwa ko sa dalampasigan ng Ninive at nangaral. Ibinalik ng Panginoon. Ganun po sa loob ng Diyos. Miski tayo pasaway, tayo isa na umali, talagang binabalik tayo ng Panginoon. Sa po yung nagpasya na walang pwede magpatuloy sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Minahal natin siya sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Nung minahal natin ang Diyos, it is our choice made by our free will. Hindi po tayo pinilit ng Diyos na mahalin siya. Hindi po tayo tinakot ng Diyos na mahalin siya. Hindi po tayo tinutukan ng Diyos para mahalin siya. It is our choice na mahalin ang Diyos, na ang ginamit natin yung ating free will, malayang kalooban. Hindi po tayo pipilitin ng Panginoon. That is a choice made by free will. Amen. Galatians 5:13-14. You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Sabi po doon sa verse 14. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong, ano sa Tagalog ng neighbor? Ang iyong kapa, ang iyong kapitbahay, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Inutusan po tayo. Yung po'y command, love your neighbor as you love yourself. Pero, it is our free will. Choice po natin kung mamahalin natin o hindi yung ating neighbor katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Choice natin. Kapag minahal mo yung kapitbahay mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, choice mo yun. Pinili mo yun. Made by our free will. Na ang ginamit mong malayang pag-uban, hindi ka pinilit. Amen. Hindi po tayo pipilitin ang kung mahalin natin ang kapitbahay natin, katulad ng pagmamahal natin sa sarili. Pinutos lang niya, love your neighbor as you love yourself. So nasa choice po natin yan. Mamahalin mo ba? Hindi. So pag minahal natin yung ating kapitbahay, katulad ng pagmamahal natin sa sarili, it is our choice made by our free will. Amen. Hindi po tayo pinipili para mahalin yung kapwa natin, katulad ng pagmamahal sa sarili natin. Inutos lang. So kalooban mo ngayon, mamimili ka. Susunod pa ako, hindi. Pag sumunod ka, kalooban mo yan. Wala kang pwede sisisi. Sabi ng nga ba, hindi ko dapat mamahalin yung kapitbahay ko. Katulad ng pagkasabi ko nga ba eh. Di ba? Wala kang sisisihin. Pag minahal mo siya, katulad ng pagmamahal sa sarili, wala kang sisisihin kung ano mangyari. Kasi bakit? Free will mo, pinili mo eh. Tinusama, walang utos sa'yo. Utos ng Diyos, pero kalooban mo ang masusunod, ikaw ang pipili. Amen po ba? It is our choice made by our free will to love our neighbor as ourselves. God commanded us to love our neighbor as ourselves. It depends on our choice made by free will if we will follow God's command to love our neighbor as ourselves. Hindi po tayo pinipili ni Lord, hindi rin po tayo pinipili sa Lord, hindi na ang utos po niya ay mahalin natin ang neighbors natin as ourselves. It depends on our choice made by our free will. Kung
Kusa po yan. Ikaw ang nagpasya. Amen. Luke chapter 6 verse 27. Love your enemies. Do good to those who hate you. Ang sabi ng Panginoon utos, love your enemies. Do good to those who hate you. Mahal mo yung kaaway, gawin mo mabuti yung mga namumuhay sa'yo. It is our choice. Kapag minahal mo yung kaaway mo, ginawan mo ng mabuti yung namumuhay sa'yo, it is your choice. Made by our free will. Kaya kung ano man mangyari, wala kang dapat kasi pinili mo eh. Diba? Nasa atin pa kung mamahalin natin yung kaaway natin o hindi. Pag hindi natin minahal yung ating kaaway, it is our choice. Pero pag minahal po natin yung kaaway natin, ginawa natin ng mabuti yung mga namumuhay sa atin, it is our choice. Pinili natin. Hindi po tayo pinipilit ni Lord. May utos ang hindi tayo pinipilit. Mamimili ka nga eh. Susunod ako, hindi. Kapag sumunod ka, ibig sabihin yun po yung pinili mong sumunod. Made by our free will. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. It is our choice made by our free will to love our enemies. So, sino man ang inibig mo, yun po yung ginawa mo base sa iyong choice, sa pinili mo. Kasi araw-araw tayo may choice eh. Alin ba? Di ba? Alin ba sa umaga? Pagising mo sa umaga, pinili mong mainis. Pag nainis ka, pinili mong mainis. Di ba? Huwag mo sisisihin mo kapwa mo. Choice mo yan eh. Pag pinili mong magalit, abay choice mo yan. Eh di mo kapit piliin mo wag magalit, piliin mo wag mainis. Di ba? So choice po natin yan eh. Kung ano yung ginagawa natin sa umaga, ano yung ginagawa natin, choice natin yan kaya ginawa natin. Wala tayong dapat sisihin. Love is grounded in God's, because God is love. Love is a choice made by our free will. Number 3, love is the currency of relationship. Love is the currency of relationship. Ano ba yung currency? Yung meaning ng currency sa dictionary. Circulation as medium of exchange, acceptance. Tayo po ano ang currency natin? Peso. Gaano ba kalaga ang pera? Mahal ka yan. Kung wala kang pera, hindi ka makakakain, wala kang mabiling pagkain. Hindi mo mapag-aaral anak mo. Wala kang pera, ganun kahalaga yung currency. At ang sabi ko sinabi natin, love is the currency of relationship. Ibig sabihin kapag wala akong pag-ibig, walang relationship na mabubuo, walang relationship na magtatagal, walang relationship na tatayo. Amen. Para sa pera, kung wala kang pera, wala kang mabibili. Kung mamatay ka sa puto kasi wala kang pera. Love is the heart and soul of Matthew 22, verse 37 and 39. Sabi po dito, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is love your neighbor as yourself. There are two relationships represented here. The relationship of man to God, and the relationship of man to God. Without love, no relationship will stand. No relationship will last. Maging yung relasyon po natin bilang tao sa Diyos, yung relasyon natin sa ating kapwa. Kapag wala akong pag-ibig, hindi po tatayo yan, hindi magtatagal. Mawawala po yan. Ang relasyon ay titibay, ang relasyon ay tatagal kapag naandun po yung pag-ibig. Yung relasyon mo sa Diyos, tatagal po yan. Mapagtatagumpayan yan ang lahat ng bagyo ng buhay. Hanggang naandun yung pag-ibig. Kapag nawala na po yung pag-ibig, hindi tatayo yun, baka ambon lamang, ampias lang, baksak mo tayo. Pero pag naandun po yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, hindi kayang gibain anumang bagyo ng buhay.
Amen. Without love, no relationship will stand. No relationship will last. Babaksak po yan. Amen po ba? Kaya napakalaga. Kaya po napakalaga ng pag-ibig. Kaya nga, this will remain faithful and love, but the greatest is love. Amen. At yung pag-ibig na yun po yung pag-ibig na nagdala kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung pag-ibig na talagang ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin. Pag-ibig na meron pong kalakip na gawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. No relationship without love, no relationship will stand, no relationship will last. Relationship of man to God, relationship of man to man. No, hindi po magtatagal, hindi tatayo. Pag binasa po natin ang Bible, tingnan po natin yung mabubuting bagay na ibinubunga ng pag-ibig sa relationship kapag ito po ay ginamit ng tama. 1 Corinthians chapter 13, beginning verse 4. Love is patient. Yun po yung mabuting bagay na idunod ng ang pag-ibig ay matiyaga. Ang pag-ibig ay magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi mayabang. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Yun po yung bunga. Yun po yung mabuting bagay na ginagawa ng pag-ibig. Hindi siya matiyaga, siya magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It gives no record of wrong. Hindi po nagtatanim ng galit ng samang loob. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Love never fails. Hindi ito nabibigo. Yun po yung mabuting bagay na idinudulot, ibinubunga ng pag-ibig kapag ginamit po natin ang tama. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 4, love is grounded in God's love. God's grounded in God because God is love. Number 2, love is a choice made by free will. Love is the currency of relationship. Balitin po natin, ano mga relasyon na meron tayo. Kapag wala po yung pag-ibig, hindi po mananatili, hindi magtatagal. Amen. Number 4, love is a gift. Ang pag-ibig po ay regalo. Dahil regalo, ito po ay walang bayad. Walang hinihintay na kapalit. God demonstrated the gift of love to us through Jesus Christ. Sabi ko ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever shall believe in Him shall not perish but have everlasting life. Regalo. Ipinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung isinugo niya si Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Jesus Christ is the gift of love of God the Father to us. Si Kristo po yung gift of love, love gift ng Diyos the Father, ng God the Father sa atin. At tayo naman po, ang gift of love ng Diyos kay Jesus Christ. Amen. Jesus Christ is the gift of love of God the Father to us. And we are the gift of love ng God the Father to our Lord Jesus Christ. John 17:6. I have revealed you to those whom you gave me. Ito sabi po dito. I have revealed you to those whom you gave me. Sino po yung nagbigay kay Jesus? Yung God the Father. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Sino pumili sa atin? Hindi po tayo yung kung saan naman. Kaya po tayo nakalapit siya sapagkat ang Diyos po yung nagbigay sa atin kay Jesus Christ. Ulitin po natin, John 17:6. I have revealed you to those whom you gave me. Out of the world, they are yours. You gave them to me. Sabi nito, binigay mo sila sa akin and they have obeyed your voice.
We are the love gift of God to the Father. We are love gift of God the Father to Jesus Christ, and Jesus Christ is the love gift of God the Father to us. Ibinigay po tayo ng Diyos. Hindi po tayo ang naghanap sa Diyos. Ang naghanap sa atin dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya po yung naghanap. Ang Diyos po yung nagbigay sa atin. Kaya tayo nakalapit, inilapit po tayo ng God the Father kay Jesus Christ. Amen. Hindi tayo, wala po tayo pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Siya po yung nag-initiate ng lahat ng bagay. Tatanda po natin nung nagkasala si Epic sa Dan, sabi ng Panginoon, where are you? Hinanap. Amen. Kaya bis tayo nakakasala, patuloy po tayong hinahanap. Yung po yung pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay ibinigay. Regalo na eh. Regalo tayo ng God the Father kay Jesus Christ, as si Jesus Christ yung regalo ng God the Father sa atin. 1 John chapter 4, verse 10 hanggang 13. This is love. Not that we love God, but that we love Him, that we love us and send His Son as an atoning sacrifice for our sin. Dear friends, since God so loved us, so we ought to love one another. No one has ever seen God. But if we love one another and God given us, and His love is made complete in us. This is how we know that we live in Him, and He in us, He has given us of His Holy Spirit. Amen. Ibinigay po tayo ng Diyos sa ganang inirigalo tayo. Because love is a gift, love expect nothing in return. Libre eh. Sabi sa'yo, wala po itong hinihintay na kapalit. Dahil ang pag-ibig ay isang regalo, wala po itong hinihintay na kapalit. Nung tayo po'y mahalin ng Diyos, hindi po siya naghihintay ng kapalit. Amen. Kung saan niya tayo minahal, hindi po siya naghihintay ng kapalit. Minahal tayo maging sino man tayo. Wala pong nakalagay. Kaya nga pag-ibig ng Diyos is unconditional lang. Walang kondisyon. Kasi ang pag-ibig po natin punong-puno ng kondisyon. Mamahalin kita, kung mamahalin mo, mamahalin kita, kung marami kung. Pero ang pag-ibig na walang kung. Walang hinihintay na kapalit. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 32. Kung magmamahal lamang tayo, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong iintayin? Ang makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa Kanya. Sabi ko, ang mamahalin ng natin yung nagmamahal sa atin, sabi po dito, kung ang nagmamahal sa atin ng ating mamahalin, anong gantimpala ang ating walang gantimpala? Kasi ang pagmamahal ay walang iniintay na kapalit. Ibig sabihin, kasi yung sinasabi po natin pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos, agape love. Kasi yung pag-ibig natin, iba po yan eh. Pag tayo ibig sa ating kapwa, may kapalit lagi natin inintay yung kapalit. Kapag tumulong tayo sa ating kapwa, ang inisip natin, tinulungan ko sa kasi tutulungan din ako. Kaya sabi nung kahit kung tutulungan lang natin, ay yung tumutulong sa atin, ano pang gantimpala ang naghihintay sa atin? Amen. At tayo po'y tumutulong sa ating kapwa out of love dahil sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na naranasan po natin ay libre, wala tayong iniintay na kapalit. Hindi tayo tumutulong sa kapwa dahil iisip natin ay babalikan ako nito. Kasi binigyan, tinulong ko sa darating sa araw, tutulungan niyo rin ako. At yun ang nangyayari, tutulungan. Pero hindi po ganun ang mindset natin. Kapag tayo umibig sa ating kapwa, pag-ibig na gano'n, wala po tayong iniintay na kapalit. Malin man na tayo o hindi, okay lang kasi hindi po tayo naghihintay ng kapalit. Sabi ng verse 33, Luke 6:33, kung ang nagmamabuti lamang sa atin ang gagawin natin ng mabuti, ano bang gantimpala ang inyong inintay kahit ang mga masamang tao ay gumagawa rin ng ganyan? At kung ang nagbabayad lamang
ito po, sabi dito, kung ang makababayad lamang ang inyong pautangin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nilang may pag-asang sila ay babayaran. Sabi po, kung ang pautangin natin ay yung nagbabayad sa atin, ang pinitay natin gantimpala. Minsan, pag may lumutang sa atin, nasisipan natin, makakabayad kaya ito. Eh sabi ng Bible, ano pong gantimpala? Di ba? Ibig sabihin, kung ikaw ay nagbigay, siya ay mananampalataya yung yung kung meron tayo, hindi na dapat utang eh. Kung nakakailangan, hindi na dapat, yung kusang loob, na ibibigay mo. Na wala kang iniisip na babalikan ka. Yun ang sinasabi mo ng Panginoon. Kasi pag malamang kapwa mo, pag tinulungan mo siya, wala kang inintay na kabalik. Kung sakali ka talagang wala nang utang sa'yo, kung meron ka talaga, hindi ka nag-iintay na kung bayaran ka, friend ka noon. Pero hindi yung isipan na, ay, hindi ko to pakutangin. Kasi hindi nagbabayad dito. Sabi ng Bible, ano pang gantimpala? Meron ka na listahan. Ito sa ganito, ano babayad dito, putangin ito. Ito ay hindi na kami putangin. Sabi ng Panginoon, ano pang gantimpala ang nag-iintay sa atin? Dapat ginamanan pa tayo, gumagawa tayo out of love, ang nag-uudyo pagmamahal. Tinulungan mo siya out of love. Dahil out of love, dahil libre yung pag-ibig na naranasan mo, yung ibinigay natin pag-ibig, hindi mo nag-iintay ng kapalit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sabi ko ng verse 35, Luke chapter 6, verse 30. Sa halip, mahalin ninyo ang mga kaaway na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo sa hindi umaasa na anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging anak ng kataas-asang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti at kahit na masama sa mga masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang ng loob. Kaya po ba natin ito, mga kapatid? Kaya ba natin? Kaya ba natin? Amen. Ang pag-ibig ko ay libre regalo, kaya ito po hindi naghihintay ng kapalit. If we put expectation on our love, it has no grace in it. Pag tayo naglagay ng expectation doon sa pagmamahal natin, wala po yung biyaya. Kaya nga tayo ay nagmamahal, hindi naghihintay ng kapalit. Kasi nandun po yung biyaya, nakapulot po yung biyaya ng Panginoon. Pero pag tayo nagmahal at umaasa tayo, may ini-expect tayong kapalit, wala na po yung grace of God. Yung pagmamahal, wala pong biyaya ng Diyos, wala yung grace, hindi po tunay na pagmamahal sa ating kapwa, hindi tunay na pagmamahal sa Diyos. Minamahal natin ang Diyos, hindi tayo nag-iintay ng kapalit. Lord, mahal na mahal kita, kaya every Sunday nagsisimba ko, kaya alam ko, Panginoon, ganito, Panginoon. Amen. Kung saan natin minahal ang Panginoon, hindi tayo nag-iintay ng kapalit. Bagamat ang Diyos talaga nagpapaalam sa atin. Kaya yung mindset, kasi yung mindset natin Yung mindset natin. Inisip natin, lagi ako nagsisimba, nagbibigay ako ng ikapo, tumutulong ako. Kasi, alam ko si Lord, ibabalik sa akin to. Pag ganun po yung ating mindset, yung pagtulong natin, yung pagbibigay natin ng ating mga tayo, wala akong kabuluhan. Kasi bakit? Nagbigay ka kasi meron kang iniintay na kapalit. Gusto magbigay po tayo ng tayo sa offering. Bangamat bumabalik sa pangako ng Bible. Pero hindi po aasin natin sa mindset. Nagbigay ako ng ikapo, hindi na ako kurangin. Pabalito ng parang siksik, lig-lig at umaapaw pa. Bagamat ako sunod sa Bible. Pero dapat hindi ka lang ng mindset. Nagbigay ka kasi bakit? Mahal mo ang Panginoon. Tumulong ka dahil mahal mo ang Panginoon. Na wala kang iniintay na kapalit. Hindi
Hindi po natin kaya, hindi po natin pwedeng pagtaguan ng Panginoon. Ano man ang gawin natin? Hindi pwedeng malihin yung motibo. Kasi yung nakatingin sa motibo yan, sa puso po natin. Sabi nga naman, the heart is deceitful above all things, desperately wicked. Pinakamasama. Nasa puso siya nakatingin eh. Pag dumaro tayo sa church, sa puso siya, anong motibo mo? Motibo tayo kasi bakit mahal natin ang Panginoon? Nagbigay tayo kasi mahal natin si Lord. Tumulong tayo kasi mahal natin si Lord. Na hindi tayo nag-iintay ng mga kapatid. Pag meron ibinigay, praise the Lord. Pero aasin natin sa mindset yun. Kaya tayo tumulong kasi tutulungan din tayo. Kaya ka mabait kasi alam mo, pag dahil mabait ka, bibigyan ka. Amen. Tumulong tayo out of love na walang iniintay na kapatid. Pero kung may ibinigay, praise the Lord. Kasi kung nasa mindset yan, kasi hindi siya ng mindset na pag tumulong ko, tutulungan din ako. Pag mabait ito, mabait din sa akin. So, iba kasi sabi, ito ay mayaman ito. Bibigyan ko na regalo ito kasi ang balik ito sa akin. Ay, siksik-ligli yung mga kapatid ito. Wala nang trabaho, bibigyan ko na regalo, ibabalik ito sa akin. Amen. Ang pag-ibig na ibinigay nito sa atin, libre. Hindi po nag-iintay ng kapalit. Palagpagan po natin ang Panginoon. Love our enemies. Na hindi rin po tayo nag-iintay ng kapalit. Sino po dito may kaaway? Pag minanap yung kaaway natin, hindi tayo nag-iintay ng kapalit, mamahalin din tayo ng kaaway natin. Mahalin siya gumanti ng pagmamahal, i-praise the Lord. Kung hindi naman, ano walang problema. Ang malaga, ipinadama mo kasi sinasabi ng Panginoon eh. At saka ito po ay kusang ginawa natin, choice made by our free will. Amen, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ng Philippians 1:9, and this is my prayer that your love may abound more and more in the knowledge and depth of insight. Idinadalangin ko sa Diyos ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kalaman ng pag-unawa. Mapalad po tayo sapagkat ang Diyos pinili po tayong siya po yung pumili sa atin, choice po ng Panginoon. Sabi ng Biblia, God has chosen us in Christ before the foundation. Pinili tayo. Choice po ng Panginoon, hindi siya napilitan. Hindi dahil mabait ka, hindi magaling ka, hindi dahil alam ng Diyos kung ano mangyayari sa iyo pag pinili ka, hindi po gano'n. Pinili tayo because mahal po tayo, ito po ay choice ng ating Panginoon. Amen. Minahal tayo, choice ni Lord. Choice ni Lord na walang hindi naman pwede mapagpagalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, choice din natin kung mamahalin natin ang Diyos. Choice din natin kung mamahalin natin ang ating kaaway. Choice din natin kung ating pong mamahalin yung ating kapitbahay na katulad ng pagmamahal natin sa ating pong mga sarili. What is love? Love is grounded in God because God is love. Love originated from God. Love originated from heaven. Love is a choice made by our free will. Ito po'y ating pagpili na ginawa ng ating malayang kalooban. Love is the currency of relationship. Walang relationship ng tao sa Diyos, relationship ng tao sa kapwa tayo. Hindi po tatayo, hindi tatagal, hindi magiging matibay kung wala po yung pag-ibig. Love is a gift, expecting nothing in return. At ganoon po tayong minahal ng Diyos. Ang pagmamahal po ng Diyos hindi nakabase sa pagmamahal natin sa Kanya. Miski hindi na natin siya mahal, yung pag-ibig ng Diyos mananatili sa atin. Amen. At kailanman, wag po natin pagdududahan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibinigay nga si Kristo na matay sa krus ng kami po yung napakatibay, maliwanag na ebidensya ng pagmamahal po ng Diyos. Kapag dumating po yung panahon sa ating buhay na pinagdududahan natin yung pagmamahal ni Kristo, dumingin po tayo sa krus ng Kalbaryo.
Yun po yung matibay na ebidensya na magpapatunay kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At tayo po yung minahal ng Diyos base po sa kanyang choice. Choice po niyang mahalin tayo ng Panginoon at walang pwedeng sumira sa choice ng Panginoon. Walang pwedeng pong makialam sa choice ng Panginoon. Kaya dahil choice ng Panginoon, mahalin tayo, walang pwede gumiba sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At tayo po, choice din natin mahalin ng Panginoon. At dahil choice natin, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Numbers chapter 6. Ito po ang ating blessing. Numbers chapter 6. Okay, nandiyan po tayo. Okay. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinagsasalamatan ka namin, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. The greatest is love. Yung pag-ibig mo na naranasan namin, ang condition na minahal mo kami na higit sa lahat. Minahal mo kami na walang kondisyon, Panginoon. Maraming pong salamat. At yung pagmamahal na ibigay mo sa amin, ito po ay libre at hindi po nag-iintay ng kapalit. Ganon din po kami, Panginoon. Lahat ng aming gagawin ay gagawin namin na nag-uusok sa amin ay pag-ibig. At dahil pag-ibig ka nag-uusok sa aming gagawin sa aming kapwa, kanina man, hindi kami mag-iintay ng kapalit, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin. At maraming salamat sa katotohanan na nawa po namin na kapag wala pong pag-ibig, walang lahat ng aming ginagawa ay walang kabuluhan. Pero dahil ang pag-ibig mo na sa amin, nasa amin pa, kaya lahat ng ginagawa namin may kabuluhan. Yung pagsama namin every Sunday may kabuluhan. Yung pagkanta namin, pag-awit namin may kabuluhan. Yung pagpamasala namin sa salita mo may kabuluhan. Yung pangangalan may kabuluhan sapagkat yung pag-ibig mo na ibinigay mo sa amin, nasa amin pa, Panginoon. Kaya lahat ng ginagawa namin, take for your glory at may kabuluhan ang lahat ng ito. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ang pagmamahal mo ay araw-araw namin pag-gising namin sa umaga, yung pag-ibig mo nararanasan namin. Present days, Panginoon. Sabi po ng Romans 5, God demonstrates on the for us with the sin of Christ died for us. Araw-araw, Panginoon, na ipinapadama mo, ipinapakita mo yung pagmamahal sa amin. Walang hanggang pag-ibig. Eternal love, Panginoon. Life, love, everlasting, Lord God. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinagsasalamatan ka namin, Panginoon. At dalahin po namin yung pag-ibig na naranasan po namin, yung pag-ibig na binigay mo sa amin, ito po'y maibahagi po namin sa aming kapwa pang maranasan din po na yung pag-ibig na nagmumula siya. Kung maranasan ng kaligtasan, maranasan nila, Panginoon, yung kapayapaan ng kanilang mga buhay. Yung pag-ibig na binigay mo sa amin, ito hindi mananatili, kundi ipapahagi po namin sa iba, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinagsasalamatan ka namin. At naingat na po namin pinabalik sa lahat ng kapurihan. Salamat at aklaan sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, ang natin magsabi ng Amen.